aabangan natin at abangan po ninyo mga kaibigan yung pagbabalik ng Blue Ribbon Committee ni Senador Ping Lacson sa Lunes, January 19. Kung yung mga gunita nung nakaraang taon, lalo nung November, December, binigyan ng priority muna ang budget kaya tinigil pansamantala ang Blue Ribbon Committee. Ngayon po, maraming bagong nangyari. Maraming aabangan. Unang-una, muli pong haharap at ipatatawag ng Blue Ribbon Committee sa Lunes itong mga district engineer Alcantara, Hernandez at saka po Mendoza para liwanagin ang issue tungkol sa sinasabing sila daw po ay nagbago ng statement o gustong baguhin ang sinumpaang salaysay na hindi papayagan ni Senador Lacson dahil yung unang sinumpaang salaysay ay ginawa sa Blue Ribbon Committee. At dahil dyan, although ngayon ay sinasabi na hindi naman binago, ang aalamin ng Blue Ribbon Committee, totoo ba ito? Sino ba ang nag-utos sa inyo? Or bakit hindi nyo itinuloy? Sino ba ang nanggagamit sa inyo o gumagamit sa inyo para baguhin ang statement? O sino ang nasa likod nitong iskandalong ito? Kasi yung pagbabago ng sinumpaang salaysay, makakagulo, panggugulo sa investigasyon. Yan ang aalamin ng Blue Ribbon Committee. Mapipilitang magpaliwanag si Alcantara, Hernandez at Mendoza kung bakit may ganyan lumabas na report. Maaaring isinubo para malaman kung anong reaksyon ng tao, sino ang nag-utos, sino ang nasa likod nito. Yan yung aalamin. Isa yan sa aabangan natin sa Lunes. Pangalawa, yung open invitation kay dating Speaker Martin Romualdez at iba pang congressman tulad ni Libiste, Congressman Libiste, kung sila'y haharap sa Blue Ribbon Committee. Sabi ni Ping Lacson as chairman, kinikilala niya ang parliamentary courtesy. Invited sila, iimbitahan sila, kung sila'y dadalo, okay. Kung hindi, hindi niya mapipilit. Pero alam po ninyo, kung gusto ni dating Speaker Martin Romualdez na magkaroon ng magandang venue at pagkakataong kanyang masagot ang lahat ng mga allegation na kung ano-ano mga sinabi laban sa kanya ni Cotesa, ni Saldico, okay? At saka itong isang ngayong bagong-bagong issue na di umano'y bumili ng house and lot sa mayamang lugar sa Makati at di umano'y ginamit ang diskaya. Ibang klase yan. Malinaw na korupsyon yan kung totoo. Kasi bakit yung contractor na involved sa scam ng DPWS project ang siyang bibili ng bahay, pabor kay Speaker, may mabigat na akusasyon yan. Yan ang mga dapat sagutin ni Romualdez. Hindi yan maliliwanagan kung press conference lang or statement lang. Ako naniniwala na kung siya haharap sa Blue Ribbon Committee, lalabas niya siya may talino, may tapang at handang harapin ang mga akusasyon. Pero pag tinanggihan niya yung pagkakataong yan na ibinibigay sa kanya ng Senado, ay siya ang mawawalan. Kaya ang ating paniniwala personal sa isyong ito, former Speaker Martin Romualdez, ito na yung tamang venue at pagkakataon, Blue Ribbon Committee, live, at malalaman ng taong bayan ang panig mo sa lahat ng akusasyon. Maraming akusasyon laban sa iyo. Ikaw ang dapat sumagot, hindi abogado at kung sino. Kaabang-abang yan. Okay? Isa pa, sa mga pwedeng matalakay, ay ang Cabral Files. Although ang sabi ngayon ni Senator Tito Soto hanggat maaari, kaunti lang ang imbitahan. Kasi hindi rin man natatanong. Pag maraming invited, yung iba doon nakatunga nga lang, hindi natatanong. Kaya ngayon ang gagawin pala ng Blue Ribbon Committee dito sa ngayon taong ito, 2026, bagong diskarte. Specific lang yung mga guest na dapat tanungin. Okay? Si Bunuan ay invited din kahit nasa Amerika. Pag hindi siya bumalik hanggang Lunes para humarap, siya ay isosomon
Pag hindi pa rin, siya ay iko-contempt at magkakaroon ng warrant of arrest. Huhulihin siya kahit nasa Estados Unidos. Ganyang katindi ngayon ang galaw. Ang isa sa mga aabangan, meron bang lakas ng loob si Senator Amy Marcos na humarap sa Blue Ribbon Committee at sa chairman ng komite? Kasi isa rin sa challenge ni Lacson, humarap ka, Amy, sa komite. Gawin mo ang trabaho mo. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Bibigyan kita ng 1 oras. Yan ang tugon ngayon ni Lacson. Kay Amy Marcos na sumisira kay Lacson ng personal at tumitindi pa ang kanilang labanan. So, Amy, yung mga sinasabi mo sa social media at sa mga interview, hinamon ka na ni Lacson. Magkita kayo sa committee sa Lunes at dalhin mo ang iyong mga ebidensya at pag-uusapan. Ayan po. Ang daming aabangan. Kaya hindi ko alam kung anong oras ito. Abangan lang natin. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, ilalive din natin ito. Maraming dapat linawin dahil nabitin ng halos 2 buwan ang Blue Ribbon Committee. Akala natin dati tapos na, hindi pa pala. Marami pang sasabog na mga balita sa Senado dahil yan ay gagawin ni Lacson. Walang makakapigil kay Lacson. Noong nakaraang taon, November, December, yan ay policy ng liderato ng Senado. Stop ang lahat ng public hearing, priority ang budget. Ay tapos na ang budget, napirmahan ng Pangulo. O, di ba? So ito na, in aid of legislation. At ngayon may mga personal issue, may mga masasalimuot na issue, at usapin ng mga maraming dapat ipaliwanag. Si Amy, maraming dapat ipaliwanag. Yung mga engineer, maraming dapat ipaliwanag. Si si Martin Romualdez, dapat magpaliwanag. At saka itong si dating Secretary Bunuan. Yan yung pagkakataon para sa inyo. Talagang kaabang-abang ito. Blue Ribbon Committee, makapangyarihang komite sa Senado laban sa di umano'y graft and corruption. Okay? Magpapatuloy. Tingnan natin kung dadalo ang mga oposisyon na nag-iingay na sila daw ay pinipigilan. Limitadong oras. Sabi naman ni Lacson, hindi totoo yan. Hindi nga kayo nag-a-attend. Dumating kayo, mag-attend kayo, at magkita-kita tayo. Para sa kaalaman ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, di abangan, subaybayan. Please like and share ng ating mga video. Lahat po ito, issue lang, opinion na mayroong pinanghuhugutan, analysis, interpretation sa nangyayari, base sa mga nangyayari. Walang fake news. Okay? Dito, naninindigan tayo sa katotohanan. For information at for education ang ating mga topic. Please like and share.